Magandang araw po at salamat po muli sa pagbisita niyo sa aking pong YouTube channel. Sana po may mapakinabangan kayo sa video niyo. Regarding naman po sa salary, well, let's say papasok tayo sa isang kumpanya. Itatanong po sa atin kung ano yung expected nating salary. Ang salary po is something na dapat i-research. Let's say ako po nasa industry ako ng creative. Gumagawa ako ng mga graphic design, at iba-iba pang related sa creative. Usually, pwede kong i-rate ang work ko. Kung Pilipinas ang company is, pwede ako mag-start from 30, 35, 40. And actually, sa abroad, pwede ka makakuha ng mga 100,000 na salary. Pero pag nasa Pilipinas ka, hindi mo pwedeng i-raise na ganito po ang sweldo sa abroad. Hindi po. Kailangan tingnan natin yung sweldo dito sa Pilipinas. Ngayon, baka kasi dumating sa punto na parang ayaw naman natin magmukhang nag-take advantage tayo, kaya parang mukha tayong pera, kaya magmukha tayong karapan. Hindi po eh. I-research natin ng rate natin kung ano yung salary talaga ng trabaho natin sa country na kung saan tayo nakatira. Ano? So let's say nasa 30, 35, 40 ako. Dapat tignan ko yung the best way paano ko ma-convey sa kausap ko na employer na ito yung expected kong salary. Kasi dapat tingnan ko yung way kung paano ko makukuha yung pinaka-best offer. Dahil one time, meron akong experience na para makapasok ko sa company na gusto kong pasukan. Binigay ko yung, kumbaga yung minimal, pinakamababa kung may offer sa sarili ko. Which is naging detrimental. Kasi ang inisip ko before, pag nakapasok na ako sa company, porque alam nila yung rate ng trabaho ko, eventually mahihingi ko yung raise na dapat kong mahingi dun sa trabaho ko. Pero iba pala, pag nasa company ka, pag nag-start ka sa ganitong salary, it takes time before ka makahingi ng raise. No? Sometimes sa iba, 1 year, doon ka pwede mag-ask ng raise. Ako, ang inisip kong option nun is within the 6 months period. Nahingi ako ng raise. Pero, kumbaga, pwede kasing tanggihan ng employer. Hindi ka tulad outright, kung sasabihin mo, ito po yung rate ko. Ito yung expected kong salary. Let's say, magkano salary expected mo? Pwede ko sabihin yung the best na siguro ma-offer is 40,000. So, it's a gamble, no? May risk. Maaring hindi nila kaya o maaring kaya naman nila. Pero pagka binaba mo naman sarili mo, nilagay mo kunwari para lang makapasok ka sa kumpanya with the hope na matataas din naman eventually. Let's say sabihin ko, okay po kahit 25,000 lang. Pero once na nasa loob ka na ng company, it's a different story. Hindi ka pwedeng parang bigla ka mag-insist within the 3 months na ito po talagang rate ko. Dapat may bigay niya sa akin dito. It will be a different story. At nagkakaroon pa ng dilemma kasi minsan, ang company po, may mga months silang projected na mababang sales. Let's say, hihingi ka ng raise within this month, the month of September. Paano kung mababa ang income ng company sa September o before September? So, parang ang lapit mo is bad timing. Pwedeng i-raise sa'yo ng employer nyo na actually mababang sales natin yan. Pwede ka nang tanggihan. So, ito binibigay ko lang ito as an option, no? So, dapat natin pag-isipan. Hindi ko naman sinasabing tumanggi kayo sa trabaho. Pero tignan natin kung hanggang saan yung kaya natin. Para, syempre, masaya rin tayo sa trabaho natin dahil nakakapag-provide sa pamilya natin. Yun talaga sa rate natin. Nabibigay natin yung the best quality of life for our family. Because yun yung unang hiningi natin sa company na I will work for you. I will give you the best that I can. Give me that quality that I'm asking na I can provide for my family. So, sana naintindihan nyo kung ano man yung sa nakikita nyong maisasuggest nyo pa dito sa topic na to. Just put it on the comments. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Salamat po.